Sa ibang balita, Commission on Elections magdodoble pagbabantay kontra vote buying at selling. Ito'y sa harap ng nalalapit na pangangampanya para sa lokal na posisyon. COMELEC malapit na din matapos sa paghahanda para sa 2025 midterm elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Sa Biyernes, simula na ng kampanya para sa mga kakandidato sa lokal na posisyon para sa Hatol ng Bayan 2025. Kaya naman, ang Commission on Elections kaliwat kanan na ang paalala sa mga kakandidato. Pagpatak ng March 28, bawal na silang makita na namimigay ng ayuda o kahit pamimigay ng pera. Kamakailan din kasi may kumalat na video sa social media na namumudmod ng pera ang isa umanong politiko sa isang event. Sabi ng COMELEC, pagpatak ng kampanya ng mga lokal, kapag may ganito, huwag matakot magsumbong o magsampa ng kaso. Sana po may mag-file ng kaso pag may mga nakita tayong ganyan. Subukan po natin, hindi po mag-aatubili ang COMELEC na magdesisyon. Ibig sabihin, yan ang realidad, tama po yan. Pero naniniwala tayo na nagbabago ang panahon. Kaya po, huwag matatakot kung ngayon pa lamang may mga paglabag na sa ating pong moralidad at sa ating pong sense of fairness. The COMELEC will accept all of these cases. Giit pa nga ng komisyon, hindi lang issue ng vote buying ang pinag-uusapan dito, kundi tamang pag-uugali na ng isang kandidato. Dapat mga botante na mismo ang matutong mamili ng kanilang iboboto. Sana po sa mga kababayan natin, makita natin yung mga ganong klaseng tao na hinahamak yung ating pagkatao dahil mahirap lang tayo. Isipin niyo po ba naman na bigla ka na lang hahagisan ng pera? Dahil naman malapit na nga ang kampanya ng local candidates, inaasahang masihigpit pa ang seguridad sa mga checkpoints, pati na rin ang pagpapatupad ng gun ban. Sa datos ng COMELEC at Philippine National Police, nasa 1,814 na ang insidente ng paglabag sa gun ban. 1,910 ang nakumpiskang armas at may 1,851 na naaresto. Pinakamarami naman sa kanila ay mga sibilyan. Patuloy ang paalala ng COMELEC na sumunod dahil bahagi ito ng hakbang ng mga otoridad para maiwasan ang election-related violence sa bansa. Samantala, kung puspusan ang paghahanda para sa local campaign, patapos na naman ang poll body sa preparasyon para sa midterm elections. Sa ngayon, 90 to 95% na silang handa para sa halalan. Verification na lang ang ginagawa sa mga balota at tuloy-tuloy din ang training para sa mga magtuturo sa mga guro ng paggamit ng mga automated counting machines sa eleksyon.